Lumipas ang mga araw at sa muling pagbubukas ng paaralan para sa pasukan ay mapapansin na masayang nagbibisikleta si Onoda papunta sa paaralan, at ngayong taon ay second year na siya. Masaya rin si Sugimoto para sa kanyang kapatid dahil nakapasa ito sa pagsusulit ng paaralan kahit na noong araw na iyon ay inaapoy ito ng lagnat. Samantala, sa harap naman ng school ay nakalagay ang napakalaking banner bilang pagbati ng buong paaralan sa pagkapanalo ng Sohoku High Bicycle Racing Club at nakalagay din ang pangalan ni Onoda. Dalawang first year ang nakatingin sa mga banner at doon ay sinabi ni Kaburagi na sasali siya sa team para mas palakasin umano iyon at maging kampiyon muli. Maya-maya pa ay dumating na si Onoda at nakuha nito ang atensyon ni Kaburagi, lalo na nang magulat siya dahil sa napakalaking banner na nakalagay sa harap ng school. Dahil hindi naman kilala ng dalawa na ito ay si Onoda ay nilapitan nila ito at sinabing ang pangalan sa banner ay ang superstar ng cycling club ng Sohoku, kaya kung meron umanong tapang si Onoda na magsuot ng helmet ng mga siklista ay dapat nitong tandaan ang pangalang iyon na siyang nagpapanalo sa Inter-High. Pagkatapos ay sinabi ni Kaburagi na siguro ay malaking tao umano si Onoda pero kahit ganoon ay tatapatan umano niya iyon. Hindi inintindi ni Onoda ang sinasabi nito at mas itinoon ang pansin sa nahulog na kimenyo na kabibili niya palang kahapon, ngunit nang tingnan ni Danchico ang dinaanan ni Onoda ay nagulat ito at hindi makapaniwala na naakyat yun ni Onoda gamit lang ang mommy bike. Nakarating na si Onoda sa kanilang silid-aralan at doon ay masayang sinabi sa kanya ni Miki na magpicture sila mamaya ng magkakasama sa tapat ng malaking banner. Tumanggi si Onoda pero sinabi ni Imaizumi na dapat magpa-picture siya dahil bihirang dumating ang mga ganoong pagkakataon. Dahil doon ay pumayag na si Onoda nang bigla namang dumating si Naruko na iba na ang hairstyle. Ipinagyabang pa nito ang bago niyang buhok pero nilapitan siya ni Imaizumi at ibinalik iyon sa dati sabay sabing bago siya mag-aksaya ng oras sa kanyang buhok ay siguraduhin muna dapat niya na ginagawa niya ang dapat niyang gawin. Sumagot si Naruko at sinabing ipapakita niya kung gaano siya katalino at maghintay lang umano si Imaizumi para sa tunay na bagong Naruko na kasalukuyang nasa proseso pa ng pag-unlad. Dagdag pa ni Naruko na oras na matapos na iyon ay tiyak na matatakot si Imaizumi. Inalam naman ni Imaizumi kung matatapos ba iyon ni Naruko bago dumating ang Inter-High at mayabang naman iyong sinagot ni Naruko na madali lang umano iyon para dito. Samantala, parehong pumunta sa silid ng bicycle club sina Teshima at Aoyagi, at doon ay saglit nilang naalala ang nakaraan ng una silang pumasok sa silid na iyon. Para sa kanila ay mabilis na lumipas ang 2 taon at ngayon ay sila na ang mga senior sa team at sila na ang sasalubong sa bagong mga first year para gawing mas malakas ang team. Aminado si Teshima na magiging mahirap ang taon na ito para sa kanila pero kailangan nila iyong gawin alang-alang sa kapakanan ng mga iniwan ng mga upperclassmen. Iniabot na ni Teshima kay Aoyagi ang glove sabay sabing bumalik sila sa kanilang pinagmulan, ang palaging magkasama. Sa mga may nais at palagi nagtatanong ng application na kung saan ako nanonood ng anime, subukan nyo dito manood at mag-subscribe sa Usini. Hindi nga lang pala anime ang meron dito, meron ding basketball, TV shows at movie na bago. Kaya kung gusto mo mag-subscribe at interesado ka ay pindutin mo na lang ang nasa pin comment dyan sa baba, salamat. Maya-maya pa ay nagpasa na agad sina Kaburagi at Danchico ng aplikasyon para makasali sa cycling club, ngunit napansin ni Teshima na kinakabahan si Danchico, nang bigla namang humingi si Kaburagi ng pakiusap kay Teshima. Sa loob pa lang ng 3 araw ay marami na agad ang nagpasa kay Teshima ng aplikasyon, at kasama na rin doon ang kapatid ni Sugimoto kaya habang tinitingnan ni Teshima ang kanyang listahan ay iniisip niya kung sino kaya sa mga iyon ang magiging pang-anim na miyembro ng team. Kasabay niyon ay nakita ni Imaizumi ang pag-insayo ni Sugimoto na ginawang inspirasyon si Onoda at ang iba pang mga kateam nila na hindi sumuko sa naganap na Inter-High. Ang isa pa nitong dahilan sa paspusang pag-insayo ay ang pagsali rin ni Seide Toki sa club at bilang nakakatanda ay nais niya na manatiling nauuna doon at maging role model sa kapatid. Bago tuluyang umalis si Imaizumi ay tinanong muna ito ni Sugimoto kung sa tingin ba nito ay naging mas malakas na siya. Sumagot si Imaizumi at sinabing unti-unti ay nag-i-improve naman si Sugimoto kaya bahagya itong napangiti at nagpatuloy sa pagpapractice. Kinahaponan ay tinipon na ni Teshima ang lahat ng mga aplikante sa club at sinabing kung nais ng mga ito na maging regular ay kailangan nilang magsikap at bibigyan nila ng pagkakataon ang mga malalakas. Sa loob ng 3 linggo ay magpapractice ng kanya-kanya ang mga first year at ang pagpili ay ibabase sa magiging resulta ng gaganapin nilang karera. Mabilis na lumipas ang 3 linggo at dumating na ang araw ng karera kung saan nakiusap si Sugimoto na sumali sa mga first year. Habang hindi pa nagsisimula ang karera ay pinagmamasdan ni Onoda ang mga first year hanggang sa maalala nito ang sinabi sa kanya noon ni Naruko na kailangan nilang pasayahin at batiin ang mga first year, lalo na kapag maganda ang ginagawa ng mga iyon sapagkat ganon ang ginawa sa kanila noon ni Nakinju. Ngunit bilang second year ay hindi magawa ni Onoda na umaktong mas nakatatanda sa mga first year. Sinubukan nito na tularin ang ginagawang paghawak ni Makishima sa likod niya pero hindi niya pa rin yun magawa, at sa halip ay natatakot pa sa kanya ang mga first year dahil sa pag-aakalang strikto siya. Ilang beses man niyang sinubukan pero palpak pa rin talaga hanggang sa lapitan na siya ni Teshima at sinabing siya ang magpasigla sa mga first year bago ng mga iyon simulan ang karera.
Pilit na tumanggi si Onoda at sinabing trabaho iyon ng kapitan pero sinabi ni Teshima na ayos lang yun dahil si Onoda naman ang nanalo sa unang taon ng karera sa mountain stage bilang isang baguhan at mabilis na umabot sa antas ng Interhigh kaya alam umano ni Onoda ang pakiramdam ng mga baguhan. Nagsalita si Imaizumi at sinabing si Onoda ang itinatanong ng lahat ng mga first year at hinahangaan ng mga iyon kaya ito lang din umano ang makakapagpataas ng moral ng mga iyon. Dahil doon ay kumilos na si Onoda at isa-isa pa nitong sinabihan ng good luck ang mga first year. Pagkatapos ay ibinigay na ni Onoda ang hudyat ng pagsisimula ng karera at nagulat ito nang makita na kasali rin si Sugimoto. Sa loob ng van ay sinabi ni Teshima na binigyan niya ng permiso si Sugimoto dahil sa pagnanais niya na maging pang-anim na miyembro ng kanilang team. Si Sugimoto ang nagsilbing gabay ng pangkat habang nasa bayan pa sila at sinabi nito na kailangan nilang sundin ang batas trapiko. Ngunit dalawang siklista ang nagpasaway at umarangkada para lang mauna sa karamihan. Sinundan ni Sugimoto ang dalawa pero sa halip na magpapagil ay hinikayat pa ng mga ito si Sugimoto na mauna na silang tatlo dahil pare-pareho naman umano nilang gustong manalo. Gayunpaman, hindi nagpadala sa mga ito si Sugimoto at sinabing kahit anong mangyari ay hinding-hindi siya lalabag sa mga tuntunin, at pagkatapos ay sinabi niya sa dalawa na bagalan ng mga ito ang takbo at hintayin ang iba. Nakarating na sila malapit sa tulay kung saan pagkatawid nila doon ay magsisimula na ang tunay na karera pero laking gulat ni Sugimoto nang bigla siyang lampasan ni Nakaburagi at Danchiko. Kasabay niyo na iniisip ni Teshima na kumilos na nga ang dalawa, at naalala rin nito na humiling sa kanya si Kaburagi na kung makuha ng dalawang iyon ni Danchiko ang una at ikalawang pwesto sa karera ay dapat isigurado ni Teshima na makakasali ang dalawang iyon sa team na lalaban sa Interhigh. Hindi nagtagal ay naghiwa-hiwalay na ang mga first year dahil nagsimula na ang mga itong magpamalas ng kani-kanilang bilis. Sa sasakyan ay napag-usapan naman nila ang nangungunang si Nakaburagi kaya naalala ni Onoda ang paghingi niyo ng tawad sa kanya dahil sa inasal umano niyon sa kanya nung unang araw ng pasukan. Dahil mabait si Onoda ay sinabi na lang niya na wala iyon pero bigla siyang inakbayan ni Imaizumi at sinabing kailangang iparamdam niya na may utang na loob si Kaburagi sa kanya, kaya naman sinabi ni Onoda na kung nag-aalala ito tungkol doon ay bakit hindi na lang nito iyon patunayan sa pamamagitan ng performance nito sa darating na karera. Tumunghay noon si Kaburagi at sinabing ipapakita niya yun kay Onoda kaya naman sa mga oras na ito ay ang dalawang iyon ni Danchiko ang nangunguna. Dahil sa sobrang bilis ng mga iyon ay napatanong si Onoda kung ang mga iyon na ba ang panalo sa karera. Sumagot si Imaizumi at sinabing marami na silang nalampasan ng mga first year pero wala pa rin naman silang nalalampasan ng mga second year, kaya ibig sabihin ay hindi nangonggelelat si Sugimoto. Ayon kay Teshima, sa lahat ng mga naglalaban-laban ngayon ay isa na lang ang kailangan nila para makumplito ang 6 na miyembro ng team na lalaban sa Interhigh. At dahil layunin ni Sugimoto na siya ang isang madagdag sa team ay nagpatuloy lang ito sa kasalukuyang bilis ng takbo, bagay na hinangaan ni Naruko pero para kay Imaizumi ay hindi pa ipinapakita ni Sugimoto ang tunay na lakas nito. Hindi nagtagal ay bigla na lang inungusan ni Sugimoto si Nakaburagi at mas binilisan pa nito para makalayo sa dalawa. Bago pa man nagsimula kanina ang karera ay nakausap ni Sugimoto si Imaizumi at sinabi niya rito na gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya. Noon pa man ay hinahangaan na niya si Imaizumi kaya sinabi niya sa kanyang sarili na kung siya man ang magiging pang-6 na miyembro ng team ay pangarap niya na maitulak ang likod ni Imaizumi bago ang finish line. Habang iniisip iyon ay muling umarangkada si Sugimoto, bagay na ikinatuwa ni Naruko pero pansin ni Onoda na ang dalawang nasa likod niyon ay marami pang lakas na natitira. Sumang-ayon si Imaizumi at sinabing hindi iyon dahil sa hindi na kayang hamabol ng dalawa kay Sugimoto kundi dahil ayaw lang talaga ng mga ito. Ginagawa umano yun ni Nakaburagi dahil may kalahating kurso pa at ang ikalawang kalahati ay kinabibilangan ng brutal na Menegiyama. Ibig sabihin, iniisip ng dalawa na ang pagpapagod o pagsusumikap ng wala namang kabuluhan ay magiging aksaya ng enerhiya o oras. Tinuturing umano ng dalawa na parang ibon sa loob ng hola si Sugimoto na kahit anong pagaspas ng mga pakpak ay hindi pa rin ito makakalipad. Ngunit para kay Imaizumi ay maaari iyong magdulot ng biglaang pagbabalik kapag mali ang pagkakakalkula ng mga ito sa lakas ng ibon na iyon. Mahinang sprinter si Sugimoto at iyon din umano siguro ang iniisip ng dalawa pero ayon kay Imaizumi, ang mga bintinyon ay may kakayahang magtagal sa mga mahahabang paglalakbay o pagsubok kaya marahil ay mas malayo na si Sugimoto kaysa sa iniisip nila. Sa mga oras na ito ay nakarating na nga si Sugimoto sa Kameishi Dam kaya kailangan na lang nitong umikot doon at umakyat sa Menegiyama. Hindi naman makapaniwala si Kaburagi na hindi na nila natatanaw si Sugimoto kaya naman agad nitong sinabi kay Danchiko na nagkamali siya ng paghusga doon dahil inakala niya na mahina iyon. Dahil doon ay kumilos na si Danchiko sa pag-arangkada para habulin si Sugimoto. Humanga sina Onoda at Naruko sa sobrang bilis ng dalawa kaya ipinaliwanag ni Teshima sa mga ito ang tungkol sa ibig sabihin ng nakalagay na logo sa jersey ng mga iyon. Ang Team SS umano ay isa sa pinakamalakas na pangunahing team sa Chiba na binubuo ng mga siklistang mula sa middle school hanggang sa matatanda. May 15 miyembro ang mga ito at bawat buwan ay nakikipagkumpetensya sila para sa pwesto at ang dalawa ni Nakaburagi at Danchiko ay nananatiling kasali sa team.
Maya-maya pa ay naabutan na at nalampasan pa ng dalawa si Sugimoto, bagay na ikinagulat ni Imaizumi. Dahil doon ay agad na pananghinaan ng loob si Sugimoto, pero hindi yun hinayaan ni Imaizumi, kaya agad nitong sinabi na habulin ni Sugimoto ang dalawa bago pa man iyon tuluyang mapag-iwanan. Pinalakas ni Imaizumi ang loob ni Sugimoto sabay tulak sa likod nito para umarangkada muli iyon. Natuwa sina Onoda sa ginawang iyon ni Imaizumi, pero nagpatay mali siya ito at sinabihan niya lang iyon ng oras na para kumilos at hindi umano niya iyon binibigyan ng ekstrang suporta, kaya kung mananalo man umano si Sugimoto ay dahil nakahabol iyon. Samantala, kahit nakakaramdam na si Sugimoto ng pananakit ng kanyang katawan ay nagpatuloy pa rin siya dahil iniisip niya na ang karerang iyon ang kanyang huling pagkakataon. Ngunit kasabay niyon ay sinabi na ni Teshima kay Kanzaki na puntahan na nila ang mga nangunguna dahil sa totoo lang umano ay hindi na makakahabol si Sugimoto kina Kaburagi at Danchiko. Dagdag pa ni Teshima na marahil ay nagsisimula na ang dalawa sa pag-akyat sa Menegiyama, kaya kailangan nilang puntahan ang mga iyon, lalo na at ang karerang ito ang siyang tutukoy sa magiging pang-anim na miyembro. Nagulat si Sugimoto nang lampasan na siya ng van, hanggang sa napahinto na siya at nakaramdam na naman ng kawalan ng pag-asa. Nag-alala si Onoda para kay Sugimoto kaya bumaling siya kay Imaizumi, pero sinabi nito na inakala niya na may mas higit pang magagawa si Sugimoto. Hindi nagtagal ay dumating na si Seide Toki na tuwang-tuwa habang sinasabing napakabilis ng kanyang kuya, pero mabuti na lang umano at naabutan niya ito. Nang mapansin ang van sa likod ay natuwa si Kaburagi at sinabi kay Danchiko na wala nang nakahabol pa sa kanila, kaya sigurado na umanong makakasali sila sa Inter-High at matutupad na ang pangarap niya noon pa. Pumagal si Kaburagi at pumantay sa van upang ipaalala kay Teshima ang ipinangako nito na kung silang dalawa ni Danchiko ang makakuha ng una at ikalawang pwesto sa karera ay pareho ang mga iyong makakasali sa team na lalaban sa Inter-High. Kinumpirma iyon ni Teshima, bagay na ikinatuwa ni Kaburagi, habang nagulat naman sina Onoda at naruko nang marinig iyon dahil ibig sabihin umano ay may matatanggal na isa sa kanilang lima. Agad na nalungkot si Onoda at inisip na siya ang pinakamahina kaya siya ang matatanggal. Natawa si Kaburagi sabay sinabi kung gaano siya nabighani sa laban ni Onoda at Manami noon sa Mount Fuji. Dagdag pa nito na na-depressed siya noon at hindi nakatulog sa loob ng 3 araw dahil ipinakita umano ni Onoda na talagang mas malakas ito kaysa sa kanya. Pero ngayon ay sinabi ni Kaburagi kay Onoda na hihigitan niya ito sa darating na Inter-High. Pagkatapos ay tinanong ni Kaburagi kung hangad ba uli ni Onoda na makuha ang general classification sa darating na Inter-High, pero ngumiti lang si Onoda at sinabing hindi niya kailangang manalo. Nais lang umano ni Onoda na makasamang pumadyak ang 4 sa abot ng kanilang makakaya laban kina Manami at Midasuji, at sana sa huli ay isa umano sa kanilang team ang magkaroon ng tsansa na unang makatawid sa finish line. Gusto rin ni Onoda na siya ang magbalita kay Makishima ng pagkapanalo nila, kaya naman sinabi ni Naruko kay Onoda na kailangan nila na mag-practice pa ng mas matindi. Pagkatapos ng usapan ay tinawag ni Teshima si Kaburagi at sinabi na noong nakaraang taon ay hinila nila ang isang manipis na sinulid na malapit ng mapigtas at nagtagumpay sila ng magkakasama at ganoon tumakbo ang Sohoko. Kaya bakit umano iniisip na kaagad ni Kaburagi na panalo na sila gayong hindi pa naman ng mga ito nararating ang finish line. Maaari umano na hindi maaasahan si Sugimoto, pero taglay niyon ang espiritu ng Sohoko High School, kaya sinabi ni Teshima na kung hindi pa iyon sumusuko na maipanalo ang karerang ito ay darating iyon at makakahabol. Inisip ni Kaburagi na isa iyong banta kaya bumalik na ito sa kanyang pwesto para makarating na sa finish line, at kasunod niyon ay ang pagdating ni Sugimoto kasama ang kapatid nito na si Seide Toki, bagay na ikinatuwa naman ni Onoda. Dahil sa pagnanais na siya ang maging pang-anim na miyembro ay hiningi ni Sugimoto ang tulong ng kapatid para makahabol sa dalawang nauuna. Malaki ang pasasalamat ni Sugimoto kay Seide Toki dahil kung hindi dahil dito ay baka tuluyan na siyang sumuko kanina, dahil ng mga oras na nakahinto siya ay isang manipis na lang na hibla ng tali ang natitira sa pag-asa niya. Nagtulungan silang magkapatid hanggang sa maabyutan nila sina Kaburagi sa eksaktong huling 50 metro bago ang tuktok.